merong na-mention po, no, ang ilang mga articles, news articles, na yung driver's license po ninyo, legal pleadings, ay naka-address dun sa District 2, no, when it's supposed to be in the first district. Pero para lang po. Correct. But yes, that would not account to my domicile. You must remember, yung domicile dapat na ipapakita rito yung actual residency. At the same time, your intention really to live in that address. Yung address ko in the first district, you will see mga utility bills ko nandoon, binabayaran. Makikita mo yung mga meetings ko, mga delivery receipt ng aking kinakain during the meeting. Makikita mo yung pakikipag-usap ko doon sa mga taong naroon. So, you could have actual multiple residency. Ang nangyari kasi dyan, yung aking residence, yung aking domicile sa first district is by domicile of origin. Yun yung yun yung taal na aming pinanggalingang lugar. Nung nag-asawa ko, nalipat ako sa ibang lugar ng paninirahan. But it does not follow that it is my domicile. It could be a residency. Isa pang isinabit na dokumento ng petitioner, ng kalabang ko, yung sagot ko sa isang pleading, yung pleading ko sa isang kaso. Yung address na yon kinagamit namin for mailing address sa mga kaso na binibigay sa amin or sineserve na mga summon. So, ayun nandun yung ginagamit. You could have a multiple residency. It is allowed under the law. May jurisprudence naman. Alam ng kalabang ko yan. Magaling naman na abogado siya. Alam naman niya. Alam naman ng mga abogado yan. Ang importante, yung domicile mo your intention to return or yung abandonment of your residency. Napatunayan ko naman. At ang nagreklamo sa akin, hindi pa taga-ron sa amin na nagsasabi na hindi ako taga-ron. At sabi namang taga-roon ako, doon ako talaga ako nakikita. Yung mga kapitbahay ko, yung mga taong aktual na nakatira doon sa kalsada namin, yung aming kapitbahay na naroon. So, incontrovertible yung evidence. Talagang they weigh all the evidences.